So, congratulations kay Bangag dahil nagkandamatay na nagugurgur na ang mga Pilipino at ang mga negosyante. That's okay. Yeah. Palangga okay lang. So, congratulations sa inyong bangag na presidente. Alright? So, nakakatuwa dahil yung mga taong hindi naman nakikialam sa politika o hindi naman nagkokomentaryo ay talagang nagsasalita na katulad ni Miss Hanilet Abansenia na nag-congratulate nga kay Bangag Jr. Parang ang dating BBM pa more, di ba? Kung gusto nyong tuloy-tuloy na may kidnapan, which is ang promotor naman ng kidnapan sa Pilipinas ay ang Marcos administration. Yan. Kaya sinabi ko nga sa inyo mga palangga, at tama ang sinabi ni Miss Hanilet Abansenia na kung gusto nyo, I mean, parang ang dating ito yung gusto nyo. Alright? Ito yung gusto nyong mapala ng Pilipinas. Sabi ni Marietta nagalit si Clarissa Taratara. Okay? Hindi Claire pangalan nun, sabi ko sa inyo. Ako ang Claire. Now, mga kababayan, guni-guni lang ba? Guni-guni lang ba natin na bangag si Marcos Jr.? Actually, may mga nagme-message sa akin na mga from the media. Actually, dalawa yung nag-message sa akin na hinihingi nila yung authentication. Okay? Binigay ko na dati yan, kung hindi ko nagkakamali, binigay ko yan sa Manila Times or something, pero yung text lang ng authentication. Bakit? Okay. Nilabas ko na yan, na-screenshot na yan ng marami. Ang hindi ko lang pwede ilabas sa authentication ay yung signature nung tao kasi nag-sign nga ako ng non-disclosure agreement na hindi ko pwede i-publicize yung kanyang signature at the whole yung tawag dito yung pangalan ng company niya hanggat ito ay hindi hinihingi ng korte. Kaya nga pinayagan naman niya ako, just tell them, but not yung page per page yung talagang malinaw. Parang I can, tell what's the result pero hindi pwede ipakita yung signature. Ngayon, sasabihin naman ng bangag, chika-chika lang yan. So kung nakakaintindi kayo ng tinatawag na non-disclosure agreement, alam nyo yan. Pero pag bobo ka, katulad di bangag, hanggang ganun lang ang iyong reasoning. Okay. Ngayon, yung mga media na nanghingi sa akin, bakit? Dahil ang dami niyong pera. Bakit hindi kayo gumawa? Alam ninyo, mga media, bakit hindi kayo gumawa ng sarili ninyong forensic investigation? Like ang GMA7, Philippine Star, Inquirer, may mga representante kayo dito na mga tao or journalist ninyo sa Amerika. Okay? Kung gusto nyo talaga na masabi ninyo na hindi ginawa ni Maharlika yung authentication o pineke whatsoever na sinasabi ng mga bangag, ibibigay ko sa inyo yung video. Then, you see yourself. You spend money para maipa-authenticate. Okay? Ninyo. Para meron kayong third-party authentication, yung talagang masabi ninyo sa sarili, hindi lang yung mga ginupit-gupit na litrato, yung picture, tapos alam nyo, ang ginamit pa ng mga bangag, si Marlon ng Third Floor Studio. Ginamit nila yung picture, dapat kasuhan mo yan, Sir Marlon. Yung picture niya, ginamit ng mga bangag, na yun daw ang pinagkuhaan ng tenga ni bangag. Ganun po kadesperado itong gobyerno ni Marcos Jr. So kayong mga media, hawak daw ni Tambaloslos ang Philippine Star. Michael Lopez, ano pa nga ba mga kababayan? Halos lahat naman yan, ngayon ay gusto nilang hawakan, impluwensyahan, di ba? So, sabi ni Erwin Amaril,
Paano po yan, Madam Maharlika, inendorso na po ng PDP Laban si Manang Aimee? Pinendorso ba siya ng DOL? Alam ko, inendorso lang ni Robin Padilla. Ngayon, what's my take? Sige, sagutin ko yan, palangga. Kahit inendorso ni Robin Padilla yan, huwag niyong iboto. Dahil mismo sinabi ni Inday Sara, never again sa mga Marcos. For sure, makakarating to kay Robin Padilla. Nakasama ko si Robin Padilla sa Netherlands. Actually, tatlong doon sa room, kung sa lugar na saan siya nakatira, ay, ilang beses, I think, 3 beses na nagkaroon kami ng encounter and everything. Desisyon niya yan eh. Di ba? Hindi naman natin pwede panghimasukan yung desisyon niya. Pero tandaan ninyo na sinong susundin ninyo? Si Robin Padilla o si Inday Sara pagdating sa endorsement? Sinabi ni Inday Sara, never again sa mga Marcos. So syempre, ang mga politiko, magkakaibigan, hindi mahindian, I don't know. Ang masasabi ko lang kay Robin Padilla, desisyon niya yon. Pero bibilib lang ako, bibilib lang ako kasi PDP Laban na siya, 'di ba? Chairman, tama ba ako? Si Robin Padilla is Senator Robin Padilla. In fairness to him, okay, magkukwento ako ng konti, no? Ano bang total ang title lang naman natin is Congratulations Bangag. So, nagkita kami ni Robin Padilla doon. He seems so nice person, okay? But syempre, hindi mo naman makakilala talaga yung tao pag hindi mo napasok yung kaibuturan ng puso niya. Pero ako, nirespeto naman niya ako at gano'n naman siya lahat, nirespeto niya. Pa-sweet, pa-tweetams, di ba? Artista, gano'n talaga. So wala akong personal na galit sa kanya. Tandaan niyo, binolja ko yan dati. Dahil kay Bangag. Nag-sorry nga ako sa kanya. Sabi ko na gano'n, Senator ha, sabi ko na gano'n, bolja kita dati. Sabi ko, sorry dahil sa kay Bangag. Ang sabi naman niya, naku, wala na po yan, ma'am, ganyan. So I will respect him as a person dahil pinakita naman niya yung respeto. 'Di ba? Ibibigay ko sa kanya yon. Pero not necessarily na susundin mo yung sinabi niya. It's like saying yan na pag sinabing kung tumalon ka sa bangin, itatalon ka dahil mabait sa iyo yung tao. Ang ano ko lang, hiling ko lang kay Robin Padilla, eto I think that's a good question. Sabi ni Bea, go as a person. But you have to look for the greater picture. Ano yung greater picture? Yung maitutulong sa bayan, sa bansa. Ano ba ang mangyayari kung si Aimee Marcos ay magiging senador pa rin? Puro na lang drama yan. Ako sa totoo lang, personally, before, ayokong supportahan si Philip Salvador. Kasi nga, based on credentials. But if you ask me, between Philip Salvador and Aimee Marcos, susuportahan ko na si Philip Salvador. O lahat doon, why? Bakit? If Aimee and Philip Salvador, unang-una, si Philip Salvador, wala pa siyang record ng pagnanakaw. Hindi nga lang siya well-educated na sinasabi natin na abogado or what. Pero kung kukumpara mo, si Aimee nakapag-aral, di ba? Anong ginagawa niya? Sinasabi ba niya sa inyo na bangag yung presidente niya? Yeah. Para sa akin, nung nagsisimula pa lang, di ba, ang pinopromote ko si Attorney Vic Rodriguez at si Kong Marcoleta. Wala lang kasi akong t-shirt ni Kong Marcoleta. Okay? So ngayon, at sa iba pa. But, since Robin Padilla ay head ng, tama ba ako? Si head siya ng PDP Laban. So, sinusuportahan ko ang lahat ng PDP Laban senators strategically. Dahil sa future na pag-impeach nila kay Inday Sara. Kasi politically motivated lahat yan, mga kababayan. So ngayon, although si Robin Padilla ay nagpakita ng respeto sa akin bilang isang tao, pero hindi lahat porque nagpakita sa'yo ng respeto, isusuportahan mo kung sinong inangat niya. Kaya number 56, sabi ni Palangga, si Menz. Yeah, number 56 tayo. Alright? And of course, the whole thing, PDP Laban. Dahil yan ay itinaas naman ni Inday Sara. At dun tayo, mga kababayan, sa statement
ni Inday Sara na never again sa mga Marcos. Dahil si Amy ang punot dulo kung bakit nagkaroon ng tandem na Sara Duterte. Di ba? So binudol na tayo ulit-ulitin ko, alam ni Amy Marcos na adiktos ang kanyang kapatid. Okay, we're talking about Robin Padilla, no? So ngayon, Senator Robin Padilla, okay, narespeto kita bilang tao, sir, okay? Dahil nagpakita naman, di ka, pag ang tao naman nagpakita sa'yo, kung sincere ang pinapakita sa'yo, we can only question that. Depende sa kanin. Like, pag may nagpakitaan ka ng taong kabaitan, mabait, di ba? Katulad yung, okay naman, so hanggang sa wala siyang ginagawang masama sa'yo. Katulad nung pinakitaan ko ng kabutihan na confessed addict at, nagbenta ng sarili o nagbenta ng laman. Right? Tama ng Marcos, sabi ni Relly Tuazon. Pinakitaan ko ng kabutihan, pero hindi ako nagtiwala. Hindi ko pinaalam kung sino mga puting ahas. At syempre, binigyan mo ng pera. Pero yun nga, dahil naawa ka sa tao. Okay lang yun. Kung sa tingin niya, naloko niya ako, of course not.